Bakit kaya hindi sinagot ni Sara Diskaya ang isang Rappler reporter nang magtanong ito patungkol kung ang construction company nga ba na pagmamay-ari niya Hi, Ma'am Sarah. Hello po, question po. Ma'am, pagka po ba nagkaroon ng project, si Gerald po yung gagawa. Bakit niyo ako tinutulak, sir? Ba't niyo ako tinutulak? Huwag, ba't niyo po ako tinutulak? Nag-interview po ako. Late na kami sa appointment. Late na sa appointment. Pasensya na. Late na sa susunod na appointment. Sama kami sa kabilang district. Late na tayo. Late na tayo. ang gagawa ng mga proyekto pag siya ang manalo. Tara, pag-usapan natin yan. What's up sa inyong lahat mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. At bago ang lahat, pakifollow na rin po ang ating official Facebook page na Mr. Reallytics. At ngayon, gusto ko pong pag-usapan itong video po kung saan ay isang Rappler reporter po ang nagtanong o lumapit po kay Ma'am Sara Diskaya. Nagtanong nga po ito kung ang St. Gerald po ba ang gagawa ng mga proyekto, ng mga bigating proyekto pag siya po ang manalo. So tandaan po natin na ngayong kampanya, napakarami po mga bigating projects po ang pinangako ni Ma'am Sara Diskaya pag siya po ang manalo. Kabilang na po dyan ang mga malalaking ospital, paaralan, at mga pabahay, mga daanan, mga tulay, at pagpapaganda po sa paligid ng Pasig River na gagawin po ang lungsod ng Pasig bilang smart city. So ngayon, ang malaking katanungan kung ang construction company ba na pagmamay-ari niya ang hahawak po ng proyektong ito o gagawa po ng mga proyektong ito kapag siya po ang manalo. So yan po ang katanungan ng maraming tao, mga tao po na open-minded, mga taong bukas po ang isipan sa ganitong mga usapin. So, ang katanungan nila, paano kaya? So, yun po yung tanong ng isang Rappler reporter na hindi po sinagot ni Ma'am Sara Diskaya. Hinarangan pa nga yung reporter doon. Diba, sabi pa nga nung Rappler reporter, bakit mo ko tinutulak? Sir, bakit mo ko tinutulak? Wag mo ko itulak. Diba? Yun din po ang gusto naming malaman. Diba? Yun din yung gusto kong malaman talaga kung paano kaya, kung sakali man po na si Ma'am Sara nga ang manalo, mangingialam kaya yung kanyang kumpanya sa mga proyekto po ng gobyerno ng LGU. Kasi, contractor syempre may porsyento ka po niya, hindi ka naman gagawa nang wala kang porsyento. Pero, bago kasi mangyari na mapunta po sa isang construction company, no, yung isang project, magkakaroon po muna kasi yan ng bidding. At yung kung sino man po ang mananalo dun sa bidding, ang siya po hahawak po ng proyekto. So, ito po kasi yung inaalala po ng mga tao, no, ng mga taong open-minded. Paano kasi pag nahalal ang isang opisyal po ng gobyerno, sabihin na po natin mayor ng isang lungsod, tapos nagkaroon po ng malaking proyekto sa kanyang lugar. Nagkaroon po ng bidding. At nandun po sa bidding na yun, kasama doon yung isang construction company po na pagmamay-ari niya o pagmamay-ari ng kanyang pamilya o malapit na kaanak niya. Ngayon, siya po ay isang mayor. Siyempre, may impluensya po siya doon, di ba? May impluensya po siya doon, siya yung mayor at siya yung pipirma ng kontrata pag nagkataon, kasama doon, kasama kung sino man ang mapipili. Siyempre, ang mangyayari po kasi dahil siya ay may impluensya, itong politiko na ito, itong mayor na ito, gagamitin niya yun para ang mapili sa bidding ay yung kanyang construction company na pagmamay-ari niya o ng pamilya niya o ng malapit na kaanak niya. So doon po nagkakaroon ng conflict of interest. Gagamitin mo yung iyong impluensya para manalo sa bidding yung kumpanya na pagmamay-ari mo o ng pamilya mo. At doon po nagkakaroon ng kickbacks kung saan, halimbawa sabihin po natin, ang proyekto ay 20 million. Dahil sa ikaw ang may-ari, pwede niyong gawin yun na 25 million. At yung 5 million mapupunta sa'yo. Yan din po yung napag-usapan dati kung saan nag-alok po yung isang kontraktor na taasan natin ng konti yung halaga ng proyekto. At mapupunta kay Mayor Vico yung 5 million. So hindi po siya pumayag. Siyempre, 'di ba? Pag nanakaw po 'yun. Kung tutuusin po makaparing may kaso po sa saligang batas natin. Kung tutuusin po makaparing labag po sa ating saligang batas, no, na ang isang opisyal ng gobyerno o ikaw ay isang mayor na nakaupo tapos mangingialam ka doon sa proyekto. Like yung kumpanya na pagmamay-ari mo ang gagawa. So paglabag po 'yun sa ating saligang batas na under po ng
19 o Anti-Graft and Corruption Practices. So labag po yun, di ba? Misconduct, dishonesty, labag na labag po yun kung tutusin. Alam nyo naman po dito sa ating bansa, may mga politiko po na nagagawa po nilang makalusot sa ganong issue. Alam nyo na, gagamitin lang yung impluensya, utak baga. Ginamitan nila ng utak, kaya nakalusot sa ating batas o hindi sila naparusahan. So yun po kasi yung magiging issue po niyan mga kaparing pag nagkataon po kasi na pag naupo po si Ma'am Sara Diskaya, baka po kasi yung construction company niya ang gagawa, which is yung St. Gerard po. Lalo na ang St. Gerard po ay isa sa pinakamalaking construction company po dito sa Pilipinas. So marami po silang mga hawak na proyekto. So marami po silang hawak na mga proyekto po sa iba't ibang LGU. So yun po yung tingin ko na concern po ng isang Rappler reporter at wala naman pong masama doon. Mas better pa nga po kung sinagot ni Ma'am Sara Diskaya yun kasi at least diba pag sinabi niyang hindi mangingialam o hindi ang kumpanya kong gagawa, edi okay, diba? Diba? Mabibigyan po ng kasagutan yung tanong ng mga tao. Although may mga iilan na hindi po maniniwala na di totoo yan. Pag nanalo ka, kumpanya mo lang gagawa. Okay lang yun. Kung yun po yung palagay nila, at least sumagot ka. At least sinabi mo po na hindi mangingialam yung kumpanya mo, diba? Mas okay na yun. Mas better yung may sagot ka kaysa po sa wala. Kasi kapag hindi mo po sinagot, ang iisipin po kasi ng mga tao, ay wala to. Pag nanalo to, kumpanya niya ang makikinabang sa mga proyekto. Pag nanalo to, kumpanya niya ang gagawa ng lahat ng mga bigating proyekto. So yun po yung iisipin ng mga tao. Syempre, meron kang porsyento dyan. Yung kumpanya mo may makukuha syempre na porsyento, diba? Hindi naman gagawa ng walang porsyento, diba? Meron at meron po yan. Kaya ka nga po contractor kasi may makukuha ka pa rin po na halaga doon sa proyekto. So para po sa akin, sana po ay sinagot ni Ma'am Sara Diskaya yung tanong ng isang Rappler reporter para naman po sa ganun hindi maghinala yung ibang mga tao na gagamitin niya yung kanyang posisyon para makinabang yung kanyang kumpanya. Okay? So ngayon mga kaparing, magbasa po tayo dito ng mga comment. Dito po sa video na in-upload po ng... So ito, magbasa po tayo dito. Ito po, galing kay Mosquito Bites. Mosquito Bites, sa mga taga-Pasig, meron kayong incumbent mayor na ang campaign rally ay walang entertainment show nakasama, walang pasayaw-sayaw sa entablado, nakatayo lang sa stage, nagsasalita ng kanyang mga plano para sa ikakaunlad ng Pasig, nakikinig sa mga saloobin ng mga taga-Pasig. Tama. Alam niyo mga kaparing, ako po ay nagtataka. Kaya po sila nangangampanya o nagkakaroon ng mga campaign rally para mailatag po yung kanilang mga plataforma para matinig yung mga hinain ng mga tao. Pero bakit nagkakaroon ng mga show? May mga sayawan, may mga kantahan, minsan nag-i-invite pa sila ng mga bigating artista, mga bigating influencer para ikampanya pa sila para magbigay saya sa mga tao. Bakit may ganun ba? Kaya nga po tayo merong campaign rally para mailatag po natin yung ating mga plataforma para masabi po natin sa mga tao yung ating mga plano, yung ating mga gustong gawin na ikakaunlad po ng lungsod. Hindi para magpasaya, hindi para magpalabas ng kung ano-ano mga entertainment show. Diba? Yan po yung bulok na sistema ng politika sa atin. Isa na po yan. Palagi po yan. Tuwing eleksyon, nagaganap po yan. At kung sino-sino mga bigating artista po ang kanilang ini-invite sa kanilang kampanya, marami pong gumagawa niyan. Alam niyo na po kung bakit. Siyempre, para makahikayat ng mga botante. Siyempre, pag sinabi ng artista, iboto nyo siya. Si congressman, iboto nyo ang ating mayor. Iboto nyo ang ating senador, ang ating pangulo, ang ating VP. Siyempre, kayo mga taong ututo na bilib kayo dun sa artista na yon, dun sa influencer na yon, kayo po ay tagahanga nila. At kung ano mang sabihin nila ay gagawin nyo, siyempre, iboboto nyo pa rin. So, nakakuha ng boto yung politiko na nag-invite dun sa artista na yon, diba? Kahit na wala pong malinaw na planong binibigay, may botong nakuha. Siyempre, artista pong nag-endorse sa'yo, diba? May mga tao po sa bansa natin ng mga uto-uto na kapag sinabi ng isang politiko, kapag inendorso ng isang politiko, pag inendorso ng isang sikat na artista, ng isang sikat na influencer, pag inendorso po nila, iboboto mo na agad. Di ba wala kang sariling desisyon.
Ikaw po ay bumabase sa kung anong sasabihin sa'yo ng mga iniidolo o mga hinahangaan mong tao. So anong tawag sa'yo? Madali ka lang pong utuin. Utu-utu po ang tawag sa mga ganun tao. Syempre, 'di ba? Kung hindi ka ututo, hindi mo susundin yung sasabihin sa'yo ng tao na yon. Kahit sabihin mong idol mo yon, wala akong pakialam, hindi ko iboboto yan. Bakit? Kasi para sa akin, hindi karapat-dapat yan. Kung para sa'yo karapat-dapat, then para sa akin, hindi. Kasi alam ko kung anong klase siya. Alam ko yung mga ginagawa niya. Wala siyang ginagawa, pasikat lang siya. Tapos bakit siya tatakbo? Syempre, hindi ko iboboto yan. Kahit sabihin mo pa sa akin, hindi ko iboboto yan. Kahit idol pa kita, wala akong pakialam. Diba, irespeto mo yung gusto ko. Ito ay sarili kong desisyon. Huwag ka namang ialam. Artista ka lang. So, yun para sa'yo kung hindi ka ututo. Pero kung isa ka pong ututo, tol, iboto mo to, tol. Tol, di ba idol mo ko? Iboto nyo to, ha? Iboto nyo to. Sikat to. Akong bahala sa inyo. Ito, napakagaling nito. Kaya iboto nyo to. Syempre, kayo mga ututo. Sige, boboto natin yan. Boboto namin yan. Tapos pag nanalo, anong ginagawa niyan? Wala namang nagawa yan eh. Kasalanan mo yan. Binoto mo yan di ba? Pero bago po tayo magtapos, nakalimutan ko. Ngayong ngayong papalapit na eleksyon, paulit-ulit ko pong binabanggit. Maging matalino po tayo. Huwag po tayong babase sa kung anong sasabihin po sa atin ng ibang tao. Kapag sinabi po sa atin ng ibang tao na iboto nyo to, huwag po natin susundin. Magkaroon po tayo ng sarili po nating desisyon. Magkaroon po tayo ng sarili po nating pag-iisip na kung karapat-dapat ba ang kandidatong ito. Kahit na siya i-endorso pa ng iniidolo mong politiko o ng artista, bakit mo iboboto yan? Kung para sa'yo, wala naman pong alam yan. Ang nakasalalay po dito ang kinabukasan po ng ating mga anak sa hinaharap. Ang kinabukasan po ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya nasa atin pong mga kamay ang magiging tadhana po ng ating bansa. Kaya wag lang po natin isipin yung kasalukuyan. Isipin din po natin ang kinabukasan at ang hinaharap ng ating bayan. Kaya again mga kaparing, bago tayo magtapos, maging matalino po tayo sa pagboto. Piliin po ang tamang kandidato. Bumasi ka sa kung anong nararamdaman ng puso mo at sa kung anong mga nalaman mo base sa pananaliksik mo. Yun lamang po at maraming salamat. Ito na ang ating huling pamamaalam. Kasi namaalam tayo kanina, so ngayon namamaalam ulit tayo. Bye!